O, ngayon, ang katanungan sa isip ng mga tao, nagkaroon na po tayo ng registration ng SIM, ano? Lagpas isang taon na. Opo. Talamak pa rin. Palagi kang may mga message na parang nanalo ka o merong dinagdag na pera sa iyong mobile phone. At sa iba, parang tipong enticing na i-click yun. Sabi nyo nga, huwag mag-click kung hindi nyo kilala yung pinanggalingan ng message na yun. Bakit to, Oo. meron ng registration ng SIM, ang dami pa rin ganitong scam, phishing Oo. operations. So maganda rin uli yung tanong na yan, Malu. Medyo komplikado yung sagot. Pero Okay. ang simplify natin yung sagot sa tatlo. Una, kailangan nating i-review yung IRR at i-audit yung ng SIM card Registration Act at i-audit na rin yung tinatawag na compliance ng mga telecommunications companies. Uh-huh. Nasa loob ng batas yan na Mhm. after 1 year, pwede namin silang i-audit. Mhm. Kinakabahan kami kasi tingin namin, tanggap lang ng tanggap, Mhm. di ba? Ng rehistro, pero Register. walang validation kung Mhm. totoo ba yung identity nung nagrehistro. Mhm. Mhm. So parang ang nangyayari is nagsubmit ako ng ID, kahit anong ID, kahit yung medyo mahinang klase ng ID, tulad ng barangay at saka postal ID, tapos pinicturean ko sarili ko, yun na. Mhm. Wala man lang verification. Peke ba yung ID? Mhm. Yung Mhm. ID ba ay nakakonekta sa isang national database? Walang Okay. ganon. So that's one, ha? Pangalawa, nag-evolve na ang teknolohiya, Malu. Meron Mhm. ng nakita nyo may mga nahuli tayong may mga tinatawag na fake BTS. Di ba nung Correct. last month ba yon? May Correct. Chinese na merong ganyang kalaking kulay puti Mhm. na makina sa loob ng kotse niya. That is a fake radio unit na ang ginagawa, mag-transmit ng mga scam. Mhm. Mhm. At the minimum, at Mhm. the minimum, hindi yan dumadaan sa SIM card. Diretso. Okay. Diretso yan. Oh. Kahit nga ho cartoon character daw yung isinumite na ID po, pwede. Yun ang kinakatakot namin. Pero Mhm. ano uunahan na rin kita, Malu, no? Kasi ang inatasan ng batas para mag-audit kami, DICT, bagamat Correct. ang regulatory agency, NTC. Correct. Mhm. Pero pinag-uusapan natin, million-million dito. Alright. So ano yung Daang milyon to. pag inaudit niyo yung mga telcos, ano dapat yung kanilang ginampanang trabaho at ano yung penalties kung sakaling malaman na parang hindi kayo compliant o walang due diligence sa inyong naging trabaho? Doon sa batas, merong fines yan. Hindi ko lang alam kung ano eksakto. No? Kapag ka nakita na merong na-release ka doon sa trabaho mo. Mhm. But we'll have to check on that. Ayoko namang pangunaan yung mga telco. Sa ngayon, ang kailangan lang natin ma-audit para makita muna kung saan ang problema. And then, let's resolve this consistently and Okay. conscientiously. Oh. Pero yung pangatlo na sinasabi ko, meron na kasing cybercriminal gang na nagbe-base sa Pilipinas. Mhm. At ang Mhm. trabaho lang talaga nila, mga scam. Okay. Uh, When you say marami na mhm. may mga nahuli na tayo. Yung iba nga nagtago bilang pogo. Mhm. Dahil lang sa Mhm. akin ba yun? Okay. Hindi, kasi Uh, nabanggit na rin na parang baka national security threat itong mga POGOs na to dahil nga parang nagpa-function sila like mga parang BPOs, ano po, or cyber criminal gangs yung sinasabi nyo. So, what could yes. be done quickly para malutas ito? Kasi tila matamlay ang tanggap ng Malacanang doon sa panukala na iba na lahat ng POGO. So, ang kailangan natin paigtingin yung law enforcement. So Mhm. makikita mo na yung triumvirate ng cybersecurity, no? Correct. Kami, which is policy making and technical, pero Mhm. kailangan nandiyan dyan yung NBI, PNP, Mhm. pati na rin yung National Intelligence Community para masawata natin itong mga problemang ito. We really admit, ano naman I think it is already apparent and very obvious to the public, hindi na siguro namin sila sabi pa, pero meron talagang scamming operation na nangyayari. Ilang beses na rin namin nahuli yan. Mga 3, 4 na nga instances na nahuhuli natin. And you will notice that when we raid POGOs, may Mhm. mga telecommunications device na doon. Ang critical funding. Saan po galing yung pondo Yes. ng mga gangs na to? So, iyan ang problema sa criminal ecosystem. Mhm. Yung scam, yun yung kinukunan ng pera. Correct. Tapos, i-reinvest nila. Ang tanong saan? I'm sure hindi lang sa scam nila i-reinvest yan. Kung Mhm. pwedeng sa ibang bagay pa, which Mhm. is delikado. Mhm. Ginagamit ba nila yan sa mga international Ponzi schemes, for example, Mhm. para mas malaki yung maikot nilang pera, Mhm. etc., etc. Huwag naman sanang sa armas o kaya sa drugs.
Yan yung nakakatakot kasi dyan. Kasi mapapansin mo, bakit sa loob ng isang nare-raid na Pogo, bakit may torture chamber? May bakit may daan-daang, actually hindi nga daan-daan eh, tens of thousands of SIM cards? Bakit Correct. merong fake radio units used for broadcasting messages? Mm-hmm. May encryption and decryption mechanisms. Parang call center, ha? Meron Mm-hmm. pa silang may Mm-hmm. chat pa sila.